Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:04 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa manabutan sang amon pagserbisyo. Hinggaman nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban Pa. Adlaw kita karon sang Lunes, Abril 6, tuig 2026. Mabiyan inina ang labing una sa apatanan ka Lunes karon nga bulan sa Abril tuig 2026. Sa kinaandan manging kaupod ninyo tubtob alas 9:55 subong iya nga aga. Ako ang inyo alagad JP Hervas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan. Ginatambaw taman sa isa ka ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagupod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Mabiyan ang panatuntunan, balita, issue kag iban pa. Mabatian live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Sumuman sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta kamo mga biyan? We are back mga biyan sa pagpangalagad sa kahanginan matapos ang tatlo kadlaw nga pagpahuway nga nagasugod sa nga nagligad iyang Webes tubtob sa adlaw sang Sabado, Abril 4. Kamusang inyo sini nga pagpamalandong kag obserba sang Semana Santa. Abay nangin mabinungahon gid ang ining tuigan nga kahiwatan agod nga magkabinag-binag kag makapangayo sa kapatawaran sa aton nga mga kapaslawan kung sa aton sining nga mga kasalanan. Padayon ang pagbantay sa aton sining nga mga otoridad sa sitwasyon sa aton sining nga mga nagapangunang nga mga destinasyon sa mga adlaw. Subong man sa mga nanuhay-tuhay nga mga tourist destination spots. Diwe balantaman nga sa nagligad nga simana, formal na nga nagtakop ang school year 2025-2026, particularly na sa mga pampubliko nga mga bulutuan sa bug-os nga Pilipinas. May bakasyon na.
Lalo pang doon man mga biyan nga daw mas matawhay ang karon nga tuig nga pagsaulog sang Semana Santa kung ikumpara sang nagdigad nga mga tinuig. Ang mga minimal lang nga mga report sang vehicular accident ang aton sini nga nakitaan kag nabasahan. At the same time mga biyan ang mga sitwasyon sa terminal ang hindi tam-an gid ka gutok kung ikumpara sang nagligad nga mga tinuig. Madamo ang nagaangot sang siniiyang sitwasyon sa pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Siyempre, apektado ang budget para sa gasolina, apektado ang budget para sa panglagaw-lagaw. Rason nga madamo sa mga kauturan naton sa baylo nga lagaw-lagaw, maglibot-libot, kung pagkamaayo na lang mag-staycation o magtiner sa ila sini nga mga puluyan. Speaking of gatong mga biyan, ang aton nga mga lokal nga panguluhan kag national government agencies padayon sa paghatag sang nagakaigo nga ayuda sa mga mangingisda, mangunguma kag mga driver na lubos nga naapektuhan sang sining pagsaka sang produktong petrolyo bangod man sa tensyon sa tunga sang US, Israel kag Iran. Sa bahin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mga biyan, 3 ka island barangay sa Banwa sang Ahoy sa Northern Iloilo ang ginpadulungan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Inago di parabot ang fuel subsidy sa mga mangisda. Kinalauman makabuligid pamiyan-piyan sa ila sining galastuson sa ila sining magpangisda. Because of the surge mga biyan sa presyo sa produktong petrolyo, ila ka mga mangisda according sa BFAR mga biyan ang nag-adjust na sang ila sining frequency o kung beses sa pagpangisda. Kag mas ginpalipot ang oras, mas ginpalipot ang destinasyon kung ang distansya mga biyan. Affecting naman sa ila sining nga mga pang-adlaw-adlaw nga income. Sang sining karon lang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagparagtag sang tig 3,000 pesos, 3,000 pesos nga fuel subsidy sa aton sining nga mga kauturan nga mga mangisda o dito sa 3 ka island barangay sa probinsya o kung sa Banwa sang Ahoy. Samtang sa Negros Occidental, particularly sa Bacolod City kahapon mga daw, nagparagtag sang rice subsidy mga biyan ang ila sining city government sa pagpanguna sang Public Employment Services Office kung peso nagabaton sang tig 5 ka kilo nga bugas ang masobra 1,000 ka mga driver sa mga public utility jeepneys traditional kag modernized sa Bacolod City. Ang ining bulig mga biyan ang ginpakamaayo nga ipalabot sa Bacolod City Government sa pagpanguna ni Mayor Grega Sataya agod nga mabuhinan ang palasanon sang mga kauturan naton nga apektado sang sining pagsaka sang presyo sang gasolina. Idari sa syudad sang Iloilo mga biyan ginalauman nga makabaton sang dugang nga ayuda ang aton sining nga mga public utility jeepney drivers kag subong man iban pa nga mga tsuper o mga driver mga biyan para nga makabulig no sa ila sining pagbiyahe affected sang sining nagapadayon karon nga tensyon sa Middle East. Alas 9:13 sa aga. Magakuha na kita mabiyan sang latest update sa lakat sang panahon.
Hibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang panyempo sa mga adlaw sa Lunes. Kamusta ang heat index diri sa Western Visayas? Di kita magsala kahapon, nagdangat sa masobra 40 ka degrees Celsius o ang nabalhag nga heat index sa bahin sang Dumangas. So lately, mabatsagan mo mga biyano ang pagpaang sang palibot, especially sa alas 10 tubtob alas 3 sang hapon. Daw hindi na maagwanta kung kaisa ang init. Opo naton subong sa piyak nga linya para maghatag sa aton sa latest update coming from Pag-asa. We have Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa subong adlaw isang Lunes, April 6, 2026. Range of high pressure area ay naga-extend sa may northern kag central Luzon. Diri naman sa western Visayas, generally fair weather man kita, pero wala man natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan pangilat kag panagoob tugas ang mga localized thunderstorms. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon east to northeast nga magadala sang makanay tugtog makasarani pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 23 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5:44 kaginang aga kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kag ang aton nga forecasted maximum heat index ay yara or naga-range sa may 40 to 42 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo agad nga salamat. Well, ma'am, can you give us nangin recorded heat index kahapon nga adlaw diri sa Iloilo, ma'am? Well, ang kagapon sir nga na-record natin nga pinakamataas nga heat index ay yara sa may 39 degrees Celsius, sir. May information, ma'am, nga nagagwa nga masobra sa 40 ang record sa Dumangas, ma'am. How true ini, ma'am? Yes, sir. Ang kagapon ang ila na record dito, sir, yara sa may 43 degrees Celsius, sir. And if we speak of Dumangas, ma'am, heat index, ang cover dyan nga area, ma'am, ano na nga mga lugar diri sa aton nga probinsya kag syudad, ma'am? Well, dito, sir, sa may, kay sa iba-iba nga location, sir, iba man nga heat index answer. So, depende sa mga lugar. So, sa Dumangas, Iloilo, sir, amo na ang ila sir nga na-record dito, sir. I see. So, ang report sa Dumangas is exclusively for Dumangas. Lain man, ma'am, ang posibleng heat index sa bahin sa Barotac Nuevo kag ang neighboring town sang Zaraga. Yes, sir. Posible, sir, nga mag-iba, sir. Pero hindi man na maglayo agad ka, tama. This is not the first time, ma'am, nga nakakita kita sang mataas ng heat index sa bahin sang Dumangas, ma'am, no? Kaya kung hindi ko magsala, sa nagligad nga bulan sang Marso na balita man nga mataas ang heat index sa nasabit nga banwa. May ma'am, ano ang mga ginatan-aw naton nga factors kung daw kataas gid sang panyempo kung kapaang didto iya sa bahin sang Dumangas, ma'am? Well, isa na dyan, sir, ang location asang Dumangas, sir. Kag malapit man abi sila, sir, sa may dagat, sir. Ayun. Sa aton sini, ma'am, nga mga kulturan nga nalipat na, no? Kasi do lately lang kita iya pagwa naman kung naghatag emphasis sa heat index. Mag 43 degrees Celsius, ma'am, ginakabig na ining danger category. Sir, nasa 42 to 51 degree ang range ng ating danger category. So, sa kagapon, naka-record sila 43 degrees. So, nasa danger category ang ila dito nga na-record sila. And with that danger category, ano ang buot sa yuron sini ma'am sa mga ordinaryo naton nga mga tagpalamati? Well, sa kay, sir, posible na maka-experience siya sila or sang mga heat cramps, sir, heat exhaustion.
And then, posible ang heat stroke, sir, sa danger category, sir. Ma'am Leonor, panugod pa lang kita sa bulan sang Abril, lauman bala naton nga ang ining mataas nga heat index o kung ang tuman ka pa ang panyempo naton na posible pang maglawig tubtub sa bulan sang Mayo. Yes, sir, ho. So, posible pa niya nga maglawig asa sa Mayo, sir. Kag posible man nga ang na-experience natin nga heat index na karon ay gradually nga magasaka, sir. Buwas nga adlaw ma'am, kag sa adlaw sa Merkules kay for sure may ara na kamo sang forecasted heat index sa sidi nga mga inadlaw. May gano ma'am, lauman bala nga to ng mas mataas nga kapaa. Yes, sir. Posible na mag-range ang atin nga heat index, sir, from 37 to 42 nga degree Celsius, sir. Ayun. Ma'am Leonor, for your time and information nga hatag sa Radyo Pilipinas, madamo nga salamat kag padayon. Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo sa lawas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Las 9:20 na sa aga sa gihapon, nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Mabayan sa aton nga pagpanumbalik. Ato naman nagpapati sa inyo ang mga nakuha natong impormasyon coming from the Iloilo Provincial Veterinary's Office sa office ni Provincial Veterinarian Dr. Darrell Tabuada. Iangon sila sining monitoring sa kasos ng rabies kag ang sitwasyon kung ang ASF kung ang African Swine Fever ang pag-istoryahan. Inigagiban pa ang mga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million-peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, kapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo. May OPM na rock. May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig na
OPM na English? Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Umuwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sandali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, las 9:28 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan sining karon lang tigayon naton makuhaan sang update tuhoy sa rabies vaccination kag kampanya kontra rabies sang probinsya sang Iloilo kag sumuman ang sitwasyon sang African swine fever infection diri sa aton nga probinsya. Ang aton sining pagpakigron anon kay Dr. Daryl Tabuada sang Iloilo Provincial Veterinarian's Office sa aton nga ma-interview.
nagtubo na maging ang aton nga positive sa rabies as compared sa previous years because ang aton agresibo nga pagpapakuna. Nag-start kita mass vaccination. Right now, nakita nato na nagtubo na maging ang aton nga positive sa rabies as compared sa previous years because ang aton agresibo nga pagpapakuna. Nag-start kita mass vaccination sa 2023 hasta sa 2025 more than 70% ang atong vaccination coverage. Kaya nakita natin ang ako pag-drop sa cases sa mga rabies dito sa probinsya sa Iloilo. For last year, may isa kita kayo mandet diri sa Alimujan. Pero na-address naman na natin and we are hoping for this year hindi na kita tali magka-kayo mandet diri sa probinsya. Rabies prevention month. Ano ang so kung March is Rabies month, ang atong activities hindi we have a massive advocacy sa mga schools, may mga eskwelahan kita agad pangsulod para nga mag-conduct sa information education campaign sa mga estudyante. Ang may ara kita province-wide nga mass vaccination nga gina-implementar sa Subong. Ang funds sinaisalin sa provincial government. Ang ato nga population control, we have a series of spay and neutering activities nga ginakandak man. Actually sa Subong adlaw may ara bagay kita activity nga spay neuter dito sa Samakin para ma-reduce natin ang population sa mga ito sa probinsya. Ilang target na sa may vaccinate for the province? For this year, we are targeting 70% more or less. Mangahara na siya sa 270,000 heads of dogs. So far, ang sa Subong, ara pa lang kami more or less. Wala ako sa actual data, pero more or less mahala pa kami sa 20% vaccination natin. Ay, ito nga target sila. 3 months time ng vaccination, so nag-start kami na February, tapos na ako niya April 30. We are hopeful na ma-achieve natin ang target. May mga problema lang kami in terms ng amon nga availability sa vaccine. Kaya may harap pa kami nga second batch ng procurement na wala pa ma-deliver, pero we are hoping na makaingagaw siya sa ating vaccination period. So province na nag-purchase ang kanang medicine for the vaccination? Yes, ang province nag-allocate kami 9 million for the procurement of previous vaccine. Pero ang mga munisipyo natin nag-counterpart. Kaya gusto man nila mas mataas pa sa 70% ang ila vaccination coverage. For the province, you have 38 island barangay and island barangays na rabies-free natin as recognized by the Department of Health and the Department of Agriculture. Mostly sinisang mga island kami dito sa Carles, sa Concepcion, sa San Dionisio, sa Akoy. So right now, we are working on sa municipality sa instansya. May ara sila 3 island barangays na gina-work out natin na hopefully masi by September mapadiklar natin na rabies free. So so kung na-work out na mo ng municipality of Concepcion, actually last week ang ato yung team ato dito sa Concepcion, gagawin latag na nato nila ang mga guidelines kaya hopeful nga makaya sa Concepcion. Actually kinalantaw natin dira ang big challenge sila is ang border within the adjacent municipalities, pero may mga strategy kami sila, especially ang natawag naman nga health vaccination. So ang sa kilid ya mga kabaranggayan na adjacent ya dapat 100% ng vaccination coverage para hindi makakross ang ito na may rabies. So those were the strategies yung natin na namon and hopefully basi makaya naman by next year na. But for this year, for this year, may arakit na rabies case sa ito. So we have 8 rabies cases sa ito nga na-record na halin sa REDDF. Kung based natin sa previous records natin, actually last previous years natin, 2021-22 atong cases is 91 and 97 respectively. So the whole year. So kung natawa natin, kung 3 months, ang 8 natin, or less, at ara sa 3 per
month ang ato nga kaso. So basically kung nang taon naman medyo manubo pa siya, pero kinahanglan gid nato nga panubo out. Actually kinahanglan taon naman di sa mataas ang vaccination coverage. May problema gyapon kami sa stray dogs. Kay sample may vaccinate 70%, ang 30% sila year in year out hindi na yung mapunahan. Hindi wala na sa tagiya, hindi na malakpan. Kag sila niyang vulnerable sa rabies. Kung ano yung importance first sa mga stray dogs, ay talaga ang vaccination, mga owners, Yes, definitely, mostly. Ang sa stray dogs na to, yung mga munisipyo kita nga may equipment silang nga cancers. So, during vaccination, may net silang equipment. Nga mga ito nga dira ang makita nila nga kaya madakpon. Ginanet nila, ginapakunahan. Also, ang isa ka balikan, kaya po natin responsible pet ownership. Kaya dapat na yung kumusagin sa ito, dapat na-confine na higta na o na age. Pero ang ating ng munisipyo, gina-encourage mo natin yung mag-implement sa impounding and field control sa mga stray dogs na in accordance ihapon sa Animal Welfare Act. Dati kasi kami sa bahay, for the ESF right now, ang province for the past almost more than 1 year na wala naman kita halos ang kaso sa ESF sa province nga na-monitor. Kaya nakita na ito ng inventory sa nga ito ng mga baboy, kamatamat naman damo. But of course, ang ESF wala. Hindi ba yung kinagambal na wala kita ESF? Because damo ang ating yung border dito sa Lilo, damo ang nakasulod dito sa probinsya. Ang ating i-force ang away natin sa ESF, hindi na sa border or kalsada. Dito na sa every backyard. So right now, ang province may amon nga in-allocate na funds 1 million for the training of biosecurity training sa mga farmers. So we will identify the area as demo area, dalo naman itong farmers, tagluhan sila pag ipakita sila kung ano ang itsura sa backyard farm na biosecured. So at least isang paano ma-improve natin nila animal husbandry practice. Ang problema, kasi malipat naman sila sa ulihi nga harap ang ESF, kag hindi na sila mag-practice ang biosecurity, oo naman kita liwat sa ESF. We are looking on sa Timbawan. Pero we're ongoing pang procurement process naman sila isang training, so hopefully may naman na mag-start. Ang vaccine for ESF. Ang kabahin sa ning bayaw ni Dr. Darrell Tabuada ang aton sining provincial veterinarian sa interview sa mga katapos ng local media kasunod sang ila sini padayon nga pagtingwa nga matapna ang pagsaka sang kaso sang rabies sa aton sining probinsya. Badaway ang aton sining provincial veterinarian ang mag-upod mga biyanha sa pagsulog sa ika-125 nga simana sang Iloilo. Tip sa mga aktibidad mga biyan sa Office of the Provincial Veterinarian subong iyang tuig ang pagtaliag sa libreng pagkapon, vitamin supplementation kag deworming subong man sa konsultasyon para sa aton sining nga mga hinuptanan. Hindi paghiwaton mga biyan sa Abril 9 adlaw ina sa Webes, timing holiday because of the celebration sang araw ng kagitingan. Priority nila nga makapon mga biyan ano ang 70 ka male aspin or puspin kag 30 ka female aspin or puspin. Limit naman sa provincial veterinarian sa duha ka hinuptanan kada tag-iya. Para nga magka-avail sang sining libre nga serbisyo, yung magbisita sa OPVET sa 5th floor sa Iloilo Provincial Capitol kag pangitaon lang si Miss Ana Marie Polmones. Umalin Marso 30 tubtob Abril 7. Para naman sa canine and feline neuter surgery, mga requirements mga biyan, dapat healthy animals lamang. Ang mga healthy dogs and cats amo lamang ang mahimo nga maoperahan. Kag dapat ang recommended age
Dapat ang inyo sining nuptanan 8 months of age and maximum of 6 years old. While all breeds are welcome, mabiyan ginhatagan emphasis sang Office of the Provincial Vet nga prioridad dila mga biyan ang mga native breeds o kon mga aspin. Sa rabies vaccination, dapat ang inyo nga sapat must be vaccinated against rabies at least 14 days prior sa inyo sining natalana nga surgery. Kag kinahanglan may pruweba gid sang vaccination upon registration. So sa aton sining mga kulturan ha, may libreng kapon, libreng vaccination, libre pagid nga consultation, kag libreng deworming. Fully booked na mga biyan ang free neutering program, pero good news bangod madamo pa sa bakante nga slots para sa vaccination, consultation and deworming sa diin hindi na kinahanglan ang prior appointment. Walk-ins are welcome. Magpadulong lang alas 9 sa aga tubtob alas 2 sa hapon sa second floor sa Iloilo Provincial Capitol. Isang corrected mga biyan, ang venue for this vaccination, consultation and deworming ang ginatala na mga biyan sa Iloilo Provincial Capitol Car Park Building. So dito nyo lang dalon ang inyo sining mga ido kag kuring para sa sining libreng serbisyo sang aton nga Iloilo Provincial Veterinarian's Office. Alas 9:41 sa aga. Sa gihapon mga biyan, nagapamatika mo sa pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban pa. Mabiyan ang Department of Migrant Workers kaupod ang 25 ka mga government agencies kag mga stakeholders nagpanguna mga biyan sang bayanihan para sa Balikbayan Manggagawa National Reintegration Network o kon NRN kag job fair sa My Center sa Quezon City subong Abril 6, 2026. Ang ining kahiwatan mabiyan nagaserbeng nga one-stop shop nga nagatanyag sa mga komprehensibong reintegration services sa mga repatriated overseas Filipino workers kaupod ang ila sining nga mga pamilya pinaagi sa pagpalabot sa financial aid, psychosocial support, ongoing skills development kag mga programa agud nga maduso ang long-term resilience and recovery. Samtang sa mga aktibidad ni President Ferdinand R. Marcos Jr. subong iyang Lunes mga biyan. Matapos ang pila ka adlaw nga pagpahuway bangod siyang pag-obserba sang Semana Santa, balik trabaho na si President Ferdinand R. Marcos Jr. Pagkapangunahan siyang presidente ang hiwaton nga pagpanumpa sa National Executive Officers sa Vice Mayors League of the Philippines. Natala na ining hiwaton alas 2:30 sang hapon nga masaksihan sa palasyo sa Maclanyang. Naginalauman nga makaupod sang presidente sa Executive Secretary Ralph Recto, DILG Secretary June Vicrimilla, kagiban pa ng mga opisyal sa gobyerno. Ang okasyon mga biyan ang nagapakita man sang suporta sa national government sa mga lokal nga opisyal kag pagpabaskog sang relasyon sang national government kag local government unit. Nagulaan nag-spend
sang iya sining Holy Week si Presidente Marcos Jr. sa Ilocos Norte. Agapisar nga Semana Santa padayon ng pagtrabaho ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. agud nga mabuligan ang aton sining nga mga kauturan nga nagakinahanglan sa ituhay nga bulig subong iyang may krisis o kuna may problema mga biyan sa presyo sang petrolyo, hindi lamang diri sa pungsod Pilipinas kundi sa bug-os nga kalibutan. Samtang nagpabutyag ang Department of Human Settlements and Urban Development santo sa naging direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Kinaprubahan sa Pag-ibig Fund ang espesyal nga benefits package para sa mga repatriated OFWs nga napektuhan sa kinagamo sa Middle East. Mahimo na nga ma-withdraw sang tingob o kuna sang kabugusan ang Pag-ibig regular kag MP2 savings bisan hindi pa mature. Mahimo man maka-avail sang 3 ka bulan nga moratorium sa housing loan nga wala sang interest kag penalidad. Katuyan sang sining programa nga mabuligan ang aton nga mga kauturan nga OFW nga makabangon kag makasugod liwat sa tion nga magbalik sila sa pungsod Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:46 sa aga. Sa ibang pagidaton nga balita mabiyan, nakabalik na sa pungsod Pilipinas ang dugang 21 ka Pilipino nga ginpili nga magpauli sa atong nga pungsod kasunod sa nagapadayon nga kinagamo sa Middle East. Nagugpa ang ila sining nga ginsakyan nga Qatar Airways Flight QR928 sa Ninoy Aquino International Airport o kuna iya Terminal 3 pasado alas 10 kagabi. Sakay sini ang 19 ka overseas Filipino worker kag isa nila ka pamilya nga naga-avail sang repatriation program sang gobyerno. Sunod sa ilang pagpauli sa pungsod Pilipinas, nagbaton sila sang bulig gikan sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Foreign Affairs kag Philippine Embassy sa Doha. Sa nagligad nga Sabado de Gloria, 77 ka OFWs man ang nagpauli gikan sa Qatar. Kay ginalakipan sang 54 ka OFW kag 13 nila ka mga himata. Sa kabugusan mga biyan, nagdangat na sa 564 ka OFW ang nakapauli sa pungsod halin sa Qatar. Halin sunod man sa naging direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga hilway nga papulion ang mga Pilipino na naipit sa kinagamo sa gitnang silangan. Alas 9:48 na sa aga. Mabenwari kita sa oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad. Nagagi lamang ko tubatong edisyon sa mga daw sang Lunes, Abril 6, tuig 2026. Sa ngalan ng lamang sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio at Mr. Rochelle Jones Sotahero sa transmitter.
Ako naman ang inyo nangin alaga JP Hervas. Madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.